Talaga nga namang literal na basag guys. Literal na wala nang maihaharap sa sambayan ng Pilipino itong si Vice President Sara Duterte. Wala man lang umagri sa kanya ni kahit isa sa kanyang pagkundinaho sa peace and national unity ni Pangulong PBBM. Kasi matatas ba yung dila ni, ni Fiona? Ano yung sabi niya? Disagreement daw with the devil. Yan ho yung binitawan niyang kataga. Pero anyway guys, paano nga siya nabasag? Ito guys oh. Naglabas ho ng joint statement ang iba't ibang political parties ng ating bansa. Oh, naglabas sila ng joint statement na sinusuportahan nila guys. Oh, we collectively express our unwavering support for PBBM's initiative for peace and national unity. So, partida guys, October 15 pa yan. Napansin nyo ba yung date? October 15 pa yan. Alam na ni Sara Duterte na nagkakaisa na. Pero ngayon, si Sara Duterte lumihis ng landas. Talagang matibay ang bungo. Ayaw talagang sumama sa unity. Kasi nga daw, disagreement daw yun with the devil. Nakakaloka. Ngayon, napahiya ka na naman. Ano yung mukhang maihaharap mo sa sambayan ng Pilipino? And guys, sa mga hindi nakakalam, ang pinakaunang sumuporta dito ay si House Speaker Martin Romualdez. Yan o. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, bakit tayo matatakot makipag-usap kung alam naman nating malakas ang ating sandatahang lakas? At matatag ang ating republika. Ano ang ikababahala natin? Diba? Yan ho yung sabi ni Martin Romualdez. Ano ho yung ikababahala natin kung alam naman natin na nasa pamahalaan ang tiwala ng bayan? Tama na ang digmaan. Pagod na ang ating mamamayan sa kaguluhan. Bigyan natin ng pagkakataon ang kapayapaan. Paano kasi guys, tinatry kasi ini Vice President Sara Duterte i-justify itong CIF niya. Hingi ka na lang sa ibang ahensya ng budget ba? Huwag mong ikunik-kunik dito sa pistok ni Pangulong BBBM. Anyway, ito ho yung sabi ni Sara. Mr. President, the government statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinglang sa taong bayan. We appeal to your power to review this proclamation and agreements. So, literal na ayaw ho ni Vice President Sara Duterte dito sa tinatawag na pistok. At nabanggit niya pa nga doon guys, yung mga taong na jombahan doon sa lugar nila sa Davao. Nabanggit nila na merong mga tao na nagsasuffer, ang iba namatay, kinukundina niya. Pero guys, dito sa mga namatay sa war on drugs na kanyang ama, bakit hindi ka magkundina? Di ba sinabi niya yan sa kanyang video? Ito nga guys, panood natin ulit sa inyo. Nakakaloka itong ating BP Inday. Napaka-double standard kasi eh. Pakinggan niyo yan guys Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Ay, sorry. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita, nag-aagaw buhay sa hospital, ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandong, Davao City. Di ba guys, yung nagpasabog nun, ISIS. Kaloka, kinukonek lang talaga para may ma-connect, no? Okay. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Yan na nga yung tinutukoy ko sa inyo guys. Na meron siyang care doon sa kanilang lugar, doon sa Davao. Pero wala siyang care sa mga nategi ng madugong war on drugs ng kanyang ama. So, wag man daw. Diyos mio, kaluka nga tingin dayo, naan o sinining ba? Diba imagine,
meron kang concern dyan sa part na yan. Nagkaroon ka ng concern dyan sa part na yan. Pero doon sa concern, dito sa mga nategi, na syukti, doon sa madugong war on drugs ng inyong ama, tahimik ka. Double standard yan. Imagine, sino pinagluloko nito ni, ni VP Inday? So, ang layo din kasi guys ng analysis ni Vice President Sara Duterte when it comes sa PISTO. Kasi guys, ang PISTO ay tungkol naman ho ito sa CPP, NPA, NDF. Ang bombing na nangyari doon sa kanila, kagagawan ho ng ISIS yun. Diba? Trying hard ka i-justify tong CIF mo. Sa iba humingi ng pondo, oy, pakaloka. Nakisabay ka pa sa breakup ng Katniel. Anyway, 'di ba? Kitang-kita nyo ang kinaibahan ni House Speaker Martin Romualdez at nitong Vice President Sara natin ngayon. So, ito basahin natin ha. Yan, joint statement. As the united voice of the House Representative representing all political parties, we collectively express our unwavering support for President Ferdinand Marcos Jr. Initiative for Peace and National Unity. This historic move marks as a pivotal moment in our nation's journey toward lasting peace and sustainable development. So, itong peace initiative na to guys ay matagal na, like what I said, diba, noong October 15 pa to 2023. So, last month, noong October pa to, pero actually, alam na to ni Vice President Sara Duterte. Gusto niya lang talagang ipahiya yung kanyang sarili. 'Di ba lahat sumang-ayon tapos siya lang tong lumigaw ng landas? Nakakaloka talaga ang ating VP. Anyway, sabi pa dito, we acknowledge the diverse perspective and ideologies within our ranks. Yet we stand together in our commitment to be greater goods of the Philippines. This unity is purpose reflects the strength of our democracy and the resilience of our nation. President Marcos calls for peace transcends political boundaries and speak to the core of our shared values as a Filipino. It is call for understanding, cooperation, collective action towards a future where every citizen can live in harmony and prosperity. Recognizing the complexities and challenges of this peace progress, we pledge our support and commitment to contribute constructively to these negotiations. We are united in the belief that through dialogue, empathy, and mutual respect, we can overcome historical divides and building a more exclusive and peaceful nation. So, we urge Filipino from every corner of our archipelago to join us in this noble pursuit. It is only through our joint effort that we can turn the aspiration of peace, unity, and progress into reality. In solidarity, we commend President Ferdinand Marcos Jr. for his visionary leadership. Together as a united House of Representatives and as one nation, we look forward to a future marked by peace, unity, and prosperity for all Filipino. Kasi guys, ang pinakapunto lang naman dito kaya ayaw ni VP Inday ng peace talk, it is just because gusto niyang i-justify itong CIF niya. Kung ako naman kay VP Inday, humingi na lang ba siya sa ibang humingi ka na lang ng panibagong paggagastuhan mo, hindi yung idadamay mo pa yung peace talk. Oy, kasi yung peace talk, maganda naman talaga yan, guys. Sabi nga ni Martin Romualdez, di ba? Oh, tama na ang digmaan, pagod ng ating mamamayan sa kaguluhan. Bigyan natin ng pagkakataon ang kapayapaan. Diba yan yung sabi ni Martin Romualdez, bakit tayo matatakot makipag-usap kung alam naman natin malakas ang sandatahang lakas at matatag ang ating republika? So, bakit natatakot, VP Inday? Diba? Tinatry lang nilang i-justify itong CIF niya. Kinukunik nila kasi may budget to eh. Diba? Anyway, basag na naman ho si Inday. Nag-left the group ang lola nyo. Wala akong sumama sa kanya. Mag-isa siyang sumasalungat sa kabilang agos. Paano ba naman kasi itong si VP Inday, imbis na makipag-unite ka,
hindi niya magawa-gawa. Siya lang nga tong ayaw makipag-unite eh. Parang nagiging Digong at Lenny din ang version nila, 2.0 version. Diba, imagine that? Anyway, yun lamang ho guys. At that's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.